Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carrillo. So, today, we will discuss the revelation na meron pong mamagat na the blessings and power of living a life of prayer and fasting. Join me please in the book of Isaiah the prophet, chapter 45, verse 11. Thus says the Lord, the Holy One of Israel and His Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands. You command me. Let me repeat, Isaiah 45:11. Thus says the Lord, the Holy One of Israel and His Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands. You command me. Dito po makikita natin kung gaano po kalaki ang desire ng Lord na ihayag ang kanyang sarili, ipakita kung gaano siya kakapangyarihan. At yung atin pong privilege, responsibility to ask Him concerning the things He planned for His children and to command Him to work it out in answer to our intense desire. Ephesians 3 please, verse 20. Dito po mas mabigat po yung willingness ng Diyos. Wala po ako nakitang passage sa Scripture na dinagdagan po yung willingness niya from the Old Testament at sa iba pong passage sa New Testament. Nangihigit po ang weight sa babasahin natin ngayon. O degree. Ephesians 3 please, verse 20. Now to Him that is God, who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Let me repeat, Ephesians 3:20. Now to Him, God, who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. So rito po makikita natin yung ableness ng Diyos. Yung kanyang willingness to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Iniintay niya lang po na tayo po ay magpakita ng strong desire sa kanyang harapan upang yung kanyang ableness at willingness to do things that is bigger, greater than what we ask, think, and even understand, be met and be fulfilled. At ito po yung area ng prayer and fasting. Now, this is the question. Bakit kailangan pa pong samahan ng pag-aayon na yung pananalangin? Hindi po ba sapat na prayer na lang? Especially, yung prayer naman pong ino-offer natin personally at corporately ay serious, intense, and a way of life. Ba't kailangan pang samahan ng pag-aayon? No? I believe I have the answer. And I will sum up the answer to a very limited word. At ito po ang sagot ko. Hinahanap ng Diyos yung ating strong desire. Kaya kailangan samahan ng pag-aayon. Hinahanap yung ating sincere desire. Gaano ba kalaking mithiin nating maganap ang hinihingi natin sa Kanya? Yun po ang simpleng sagot. Even though ando na po tayo, pag nagpipray tayo, in-express natin yung desire natin. Pero pag sinamahan mo ng pag-aayuno, you are telling God, you have no reason to deny me. Na itong aking pinapaabot sa iyo ay mahalagang mata mo ko. Makita ko. Mangyari sa mga pinagpipray ko at pinag-aayuno ko. Na kung tayo po yung nagpipray, yung degree po ng desire natin is 100%. Pag nag-add po tayo ng fasting, we go beyond 100%. At yan po isa sa powerful truth na nasa Bible. Sino-sino po yung mga nag-fasting sa Bible? Moses, Old Testament, Elijah, Daniel,
Jeremiah, Nehemiah, Esther, Ezra. Sino pa po? The children of Israel. Pwede po kayong matawa rito, ha? Pero biblical po ito. Pati po mga hayop, nagsipag-ayuno. Nang malaman ng hari ng Ninive, na sa loob ng 40 araw, ang Ninive will be overthrown. Meaning to say, will be destroyed by God. At yun rin po ang reason kung bakit yung pong judgment ay napigil. Dahil the whole nation, mula sa hari hanggang sa mga hayop, ay nag-ayuno. It moves God a lot. And it's my prayer na pagkatapos po ng simpleng revelation ito, and yet spiritual and so supernatural, lahat ng inyong gustong matamo sa Diyos, anumang issue, anumang division, anumang situation, ay matamo nyo ng ganong kabilis at kadali. Ikalawa pong sagot, bakit kailangang samahan ng pag-aayon ng pananalangin? Kasi pinakikita po natin dito yung solid faith natin. Hindi tayo bumibigay. We add weight to our former faith. More weight to our former faith. Sabihin, anumang faith yung dala natin, nagdagdag pa po tayo ng bigat doon. We show it to God. Marami pong purpose po ang panalangin pag-aayuno. Yung ginawa ni Job, children of Israel, ang mga major and minor prophet, sila po yung naglagay po ng saklot sa ulo, naglagay ng ashes sa ulo. Yun po'y para sa repentance, deliverance sa mga bansa o ng bansa nila na gusto nilang maalis sa judgment ng Diyos. Ay kung titingnan po natin, God is so much moved. At yung sagot po ay napakabilis. Do you get that? And that is true. Kasi pag nakita ng Diyos yung ating strong faith, yung ating malaking desire, yung sagot po mabilis, urgent. Kasi pag tayo po yung nag-aayon at nananalangin, pinakikita natin sa Diyos yung urgency ng desire natin at ng needs na dapat niyang i-meet. Kaya yung ableness at willingness niya ay nararanasan natin quickly, in full speed. Sino pa po ang mga nag-ayuno sa New Testament Church? Si Cornelius, Apostle Paul. Palagi po siya sa fasting. Ang early church, ang mga disciples, ang ating Panginoong Jesucristo. At isa pong reason kung bakit dinidemand ng Diyos ngayon, na sinulat ko sa ating booklet, God has demanded that the church in this end time must fast and pray for the Lord Jesus is coming any moment. But ang Luke 2:37-38, si Ana sa katandaan ay walang tigil na nabubuhay sa pananalangin at pag-aayuno ay type ng end time church. Na hindi po siya umalis sa presensya ng Diyos at yun ang reason ba't siya nasa temple. Kasi ando doon po yung Ark of the Covenant. She wants to be close to the presence of God that is in the Ark. And second reason, gusto niya pong makita ang redemption ng bansa niya, ang Israel. At ang isa sa pinakamabigat pang reason ay makita niya po ang pagdating ng Messiah. And she saw the Lord. Kinarga niya pa at biniles in the temple. At ito yung specify sa akin ng Holy Spirit, I think, 11 years ago. At yung nga rin sa batang isulat yung booklet na yan. At ito rin ang reason kung bakit yung ating mga pag-aayon at pananalangin ay hindi tumitigil. Tuloy-tuloy. Now, what is fasting? It is abstaining from food. Ito po ay pagliliban sa pagkain. That is fasting. Ikalawa, it is a spiritual discipline. Ang fasting po ay isang spiritual matter. At tayo ay dapat merong spiritual discipline sa buhay para ma-maintain natin yung ating walk sa Diyos. At fasting po ay isang spiritual discipline. Ikatatlo, ang purpose why we fast and live a fasted life kasama ng prayer because we love God. We love God. Siya po may utos noon, John 14:15. Ang sabi niya, ang Lord, if you love me, obey my commands. At isa po sa utos niya ay yung pag-aayuno. In the book of Matthew, chapter 6, verse 16-18, we read, moreover, when you fast,
Do not be like the hypocrites with sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. 17. But when you fast, anoint your head and wash your face. 18. So that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who is in secret place will reward you openly. So dito, 3 beses binanggit na ng salitang fast or fasting. At yung verse 16 ay kinokondem niya. Kasi mga Pariseo, sila po yung nag-aayuno for a show. Para hangaan ng mga tao. Dinispigyo nila yung mukha nila. Naglulungkot-lungkutan sila. Para malaman ng mga tao na nag-aayuno sila. Sa mata ng Diyos sa hypocrisy yun. Ang tama pong fasting, ikaw nag-aayos ng sarili mo. Masaya ka. You are washing your face. You are anointing your head. Ibig sabihin, you don't disfigure your countenance for men to see that you are fasting. You do it to God, not to men. Amen. Now, Matthew 9, verse 15. And Jesus said to them, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will pass. Ito po, napakaganda nito. Kina-question po ang mga disciples ni Jesus, ba't hindi raw nag-aayuno? Kasi, nabalitaan nila, yung mga disciple ni John the Baptist, nag-aayuno. And then the Lord answered them. Kung bakit di sila nag-aayuno pa? Kasi kasama pa ako nila eh. Pero pag ako'y umalis na, tsak mag-aayuno sila. So, ang ibig pong sabihin, the moment the Lord ascend to glory, nagsimula na pong magpas ang mga disciples. Buhay na po nila yun. Hanggang sila po'y mamartir. Kaya rito makikita natin, kung gaano kahalaga sa Diyos ang fasting. Na pag-alis ng Lord, pag-alis, magpapas sila. At ang sabi po ng church history, at ang church history po ay credible dahil ang sumulat po nito, kagaya ni Josephus, ay buhay ng panahon ng mga apostle. Sila po yung mga eyewitness ng mga nagaganap. Kaya nga nasusulat nila yung mga account na yan eh. Kagaya ni Dr. Luke, siya ay sumulat ng Book of Luke and Book of Acts. So credible witness siya kasi ando doon siya nung panahon na yan. Kasama siya ni Apostle Paul na nagtatravel. Nakikita niya habang nagmi-minister, ando doon siya. Hindi siya nagsusulat dahil sa report ng iba, siya mismo yung eyewitness. Do you get that? Yes, ang ayon po kay Josephus, ang early church, corporately, sama-sama, nagpapas twice a week. That is Wednesday and Friday. Sama-sama po yan. Ganyan siya ka-powerful. Yung ating personal prayer fasting, powerful po yan. Pero pag ginawa mo tong corporate, that is so powerful. Because 2 is better than 1. Kaya nga lagi nating sinasabi, pag meron tayong season of prayer and fasting, ang buong ministry dapat nagpa-participate. At ang prayer meeting ay naglalagablab sa mga chapters natin habang tayo nasa season of prayer and fasting. O pwede lang yan na wag kang pumunta kung lockdown tayo. Pero wala nang lockdown, si Satan na naka-lockdown. Dapat andun tayo sa bahay ng Diyos. Actually, to be honest, kahit pa nga justified ang lockdown, pero ako po talaga, hindi po ako convinced ng prayer meeting, group chat. Hindi po ako convinced doon. Pwede lang po yan kung nasa Pilipinas ka at siya nasa ibang bansa. Pero kung nandiyan ka lang naman sa Pampanga, ba't pa tayo mag-group chat? Magsilabas na lang tayong lahat. Nasa Olongo po ko lang naman, ba't pa tayo mag-group chat? Diyan lang naman tayo Nasa Zambales ka lang naman, gano'n ba mag-travel tayo riyan? O nasa Mindanao ka ba, nasa Visayas ka ba, nasa bang region ka, bang bayan yung kinalalagay mo, lumabas tayong lahat, mag-join tayo. Kung bago yung church natin, wala pa. Di doon tayo sa bukid, kagaya ng ginagawa ko noon. Mamundok tayo. Kagaya ng ginagawa ko. Bitbitin ng mga anak nating pastor yung kongregasyon. Kongregasyon naman, huwag lang magpabitbit, lumakad na at magkusanan sumama sa pastor.
At ang advantage, kung meron tayo mga churches at meron talaga, doon na rin tayo magsitulog. Di ba yun ang ginawa natin sa mga kabataan sa cinema? Monthly po yan. Walang tigil po yung season of prayer. Patching 1 linggo sila ron. Ako yung nagtuturo. Doon sila tumutulog. Kita yung answers prayer, araw-araw, yung miracle, grabe. Yung imposibleng bagay, naging imposible. Nakapag-raise up tayo ng mga kabataan nun. Hindi po ako nagpapatawa. Walang panahon sa boyfriend. Walang panahon sa girlfriend. Wala po maka-first base sa kanila riyang. Ngiti-ngiti, magpaparamdam. Kinakasaot nila yun. At sila po yung may mga vow. Pero sa Lord, lahat. Kasi ganun sila committed, kaseryoso. Walang idle word, walang empty word, walang useless word, walang nonsense word. It's groaning in the Spirit. At kahit po, sama-sama na sa prayer, yung iba may burden pa, iba tutulog kasi meet na po nila yung oras ng panalangin, ito po bumabangon pa. So malaya na nagpipray. Yun ang sinasabi namin ni Nanay sa mga interseso, magmula noon, early years ng ministry. At yun na rin sabat kami kumukuha ng tahanan, lagi silang kasama. Dahil intercessor kayo, ang trabaho mo, mag-pray na mag-pray. Wala tayong oras. Pag napagod, pahinga. Pag malakas, bangon uli. Hanggang may burden, sige. Yan yung intercessor. Hindi may time out. Yung angkasan, purihin ng Panginoon yung lakad ng Friday, hindi pwedeng i-time out. Do you agree? Do you agree? May ulan dyan o wala. Lalakad yung groom o yung bride. Is that correct? Kulang sa tulog yan, lalakad yan. Sa panalangin po ganon. At yung sinasabi ko noon pa na, kailangan pa tayong magdagdag ng effort At umintindi pa na yung ating mga pananalangin limitado pa. Ano po yung nasa libro natin, Thy Word is Truth Booklet, year 2000 kung sinulat, a prophetic book. Ano sabi ng Lord doon sa atin? Gusto niya na yung lahat ng chapters ng Jesus Worldwide Ministries ay naglalagablab, nag-aapoy sa panalangin araw at gabi. Meron po tayong time ng oras ng panalangin, pero yung pagtatapos, usually wala yan Ang pagtatapos po niya, pag yung burden, na-release na. Hindi mo pwedeng tapusin ang panalangin hanggang yung burden, hindi pa nare-release. Parang nanganganak na babae yan. Hindi ka na ba magle-labor? Hindi pa lumalabas yung baby? Ulo pa lang nakalitaw. Hindi ka titigil mag-labor hanggang si baby nakalabas na ng buo. Yan pong pananalangin. Hindi lang ito ibabalik ng Lord. Itataas niya pa. Yung sabi ko, itataas niya pa. Now, ano-ano po yung uri ng fasting? Number 1, partial fast. Partial fast. Ayan. Ikaw naman magdi-design niyan. Yung mga bago pa lang, minsan hindi na siya nag-aalmusal. Iba, hindi na nananghalian. Iba, hindi naghahapunan. Minsan, 2 meal tinatanggal niya sa isang araw just to pray and to fast. So, partial po yun. Yung iba naman, straight 6 to 6. Amen. Walang almusal, walang tanghalian. Yung iba, sumusobra na, hindi naghahapunan. Naghahapunan sila gabi na para sumama na yung dinner. Yun yung partial fast. Do you get that? At pag tayo po ay involved sa partial fast at iba pang klase ng fasting na babanggitin ko, so hindi kayo iinom ng malamig na tubig, dapat maaligam-gam lang. Do you get that? Ikalawa, fasted life. Ayan na yan, personal mo yan. At ikalawa, sama-sama tayong lahat. Ay yung season of prayer and fasting. Anong araw yung fasted life mo? Ako noon, kagaya ng early years ko, 3 araw ako sa isang linggo. Wednesday, Thursday, Friday. Straight po yun. Walang pagkain yun. Every week po yun. Yun yung fasted life ko. Amen. I did that for 5 months. Kasi sinunod ko instruction ng Holy Spirit. Yun yung fasted life. Kaya, kung mature ka na at kagaya ka na, Lord, nagtatanong ka, Lord, ano po yung fasted life ko na gusto mong gawin ko? Now, hindi ko po sinasabi na kahit hindi ka nagtanong, naglagay ka na lang ng fasted life mo, mali. No, tama po yun. Pero ang sinasabi ko po kung bakit nagtatanong tayo, dahil may mga specific siyang word na gustong idagdag. Ngayon, in the absence of that, hindi ko yung mag-decide ko anong araw mo gusto. Ang importante, faithful kang ginagawa yan. At kung bakit kayo na po nagpapasya, kasi nga,
yung nature ng work ninyo, iba sa inyo nag-aaral, nag-abroad, marami kayong busy sa buhay. So, sa gitna nun, still you are doing your spiritual discipline and you live a fasted life. Do you get that? Kung ang gusto mo, isang araw sa isang linggo, gusto mo 3 beses sa isang linggo, ako lahat, in-apply ko to Ginawa ko 3 araw, Tuesday, Thursday, Saturday. Iba po yung Wednesday, Thursday, Friday na, tuloy-tuloy. Straight po yun, tubig lang. So ito, kumakain ako sa gabi. Tapos yung sumunod doon, in-apply ko po, 21 days, fasted life ko po yun. Every first month, nagto-21 days ako fasting. May season of prayer tayo nun, di ba? Tinutuloy ko po yun. Pero kumakain ako sa gabi. Then ikalawang fasted life ko, 1 week. If I fully remember, sa loob ng 3 buwan, nagwa 1 week fasting ako. Straight po yun. Bukod pa sa fasted life ko. Nakuha niyo po ako. Kasi rito sa fasted life, umiinom kang tubig. Itong 1 week, straight yun. Walang tao, kami lang ng Lord. So kung saan po kayo ron, sa leading ng Holy Spirit, sa kaya niyong gawin, yun yung gawin niyo. Hindi kasi tayo nagpo-force kasi kahit i-force mo, hindi naman susunod. Nahihirapan. At ang paliwanag, nagdinegosyo ko, nagtatrabaho ko, nag-abroad ako, nasa kaya kong eroplano. Pinapagaan natin ang lahat ng bagay para lahat ay magkaroon ng participation. Yung paliwanag lang iba naamoy ko kasi yung kusina, kaya nahihirapan ako mag-inom. Gusto ko, kaya pag naamoy ko na yung niluluto sa kusina, nagugutom ako. Kaya imbis sa kwarto ako pumunta, sa lamesa ako tumutuloy. So, anong paliwanag ni Tata? Di sarado yung kusina. At humahanap ka ng bahay na walang kusina. Amen? Ito maluwag to. Mga churches natin, mga walang kusina yan. Amen? At kahit may kusina, di lahat ng pagkain yan, ibigay mo roon sa mahihirap para walang lutuin. Amen? Kasi wala kang maamoy. So, ganun po kasimple. Ibig sabihin, kung talagang desidido ka, gagawa kang paraan. Palakpakan natin ang Diyos. Kasi nga, pagka gusto mo, lahat gagawin mo. Pero pag ayaw mo, dapat gumawa kang paraan. Maliwanag po ba yun? Yan ikatatlo, corporate fasting. Yan, sama-sama tayo. This is very powerful. At yan yung nature ng early church Kaya kita yung introduction doon, pagkatapos pag-ascend ng Lord sa Glory, Acts 1:14, sama-sama sila, 120, pati bata. Pag-alis ng Lord, fasting po sila, 120, kasama mga bata. Daan ang sama-samang nag-ayunot na nanalangin. So, dito naman kay ministry. Lagi ko ang kinukwento, di ba yung mga anak namin, natutulog na lang yun sa matigas na bangko. Ang naglilit si nanay, si Pastora Marivic, kahit saan tayo mapalipat na church. Doon na tumutulog, doon na bumabangon, doon na gumigising. Walang tigil na panalangin. Especially, nasa labas ako. Umalis ako, nag-aayuno sila Pag bumalik ako, nag-aayuno pa rin. Hindi nga nila namamalayang umuwi na ako. Yan po yung custom ng ministry. 1986 hanggang 1990s. Nagkaroon lang siya na maraming pagbabago ng year 2000. At dyan na nga pumasok yung mga youth. Noong 2013, si Apostle John na nga po yung nag-lead ng prayer sa cinema. Grabe po yun, mabot silang 13 hours doon. Every day. Yung mga full-time natin ngayon, nagtatrabaho sa bangko yan, mga professional yan, papasok pa yan, mga walang tulog. Straight po yun, everyday po yun. Monday to Sunday. Nakikita ko yung clippings yun, nag-aapoy. Cinema. Kaya mga kabataan, sama-sama po yan sila. Kaya hindi tayo nagtataka na birth out po yung Living Like Jesus Youth Ministry. Dahil alam nyo, lahat ng ginagawa ng Diyos, sagot yan, bunga ng ating panalangin at pag-aayon. Walang naisilang ng basta-basta. May nagbayad ng presyo. Corporate fasting. Powerful po yan. Ayan, season of prayer natin. Dapat yung mga hindi pa nakakasama sa season of prayer and fasting, dapat sumasama kayo. Lahat naman ng privilege nasa inyo yung ina-apply rito sila man sa mga chapters natin. Bukas yung mga chapters natin, 24/7. Kung ikaw may trabaho, kung nakalabas ka, pwede ka namang pumunta na riyan para mag-join. Ito, bukas to Kung anong oras mo gustong mag-pray, kasi may duty kang ina-attend dapat ayusin mo yun. Hindi naman natin sinasabing
tigilan mo yan at mag-full time ka, no? Mali po yun. Na kung ano yung convenient time mo, punta ka ng bahay ng Diyos. Ay kung magdagdag ka man ng sakripisyo, normal na yun eh. Kasi nga, walang sakripisyo, walang harvest. Normal na yan. Pangkaraniwan na yan. Totoo nga, minsan ako'y dumadalaw rito eh. Yung mga nagsimulang mag-ayuno, nakita ko nagpipret na nanalangin. Nung patapos na yung prayer pating, bumalik ako eh. Nag-groaning pa rin nila. Please learn from tatay. Napakahalaga po nito. Hindi ko po alam kung gaano karami nakarating dito. Hanggang ngayon, pinipili ko pong i-preserve yung 100% truth na ito sa life ko. Kasi hindi po siya madali. It takes years before I learned this. When I say I learned this, yung kinabuhay. Pero yung understanding in my head, knowledgeable ako. When I use the term, I learned this, yung pong nilakaran ko siya. It's not easy. Bihira nyo itong marinig sa mga lingkod ng Diyos. Kaya nga, mapalad kayo kung may tatay kayo eh. Mahirap kayo maging mga lingkod ng Diyos, malibang may tatay kayong lingkod ng Diyos at nanay na lingkod ng Diyos na nagtuturo sa inyo. Imposibleng mata mo nyo yan. Imposible. Ito po ang dapat niyong maintindihan. Natutuhan ko po ito for many years. Inulit ko hanggang ngayon. Pinipili ko pong i-maintain 100% yung truth na yan. Even though dumadaan ako sa maraming battle, dahil napakarami pong mga, alam niya na yung ibig ko sabihin, magkukulam na nag-uurasyon, nagpapadala ng mga disturbances, kahit saan ako nandoon, lalo na pag nabiyahe ko. I have to face that, confront that, and cast it out. Sa gitna po nun, minimaintain ko po itong truth na ito. Ito po siya. Ayaw ng Lord na pag tayo po ay pumunta sa presensya niya in full consecration, especially we fast and we pray, na yung mind natin masidetrack ng anumang bagay. Gusto niya 100% yung mind natin nakatuon sa Kanya. At yan na rin kung sinasabi ko kay nanay kadalasan, love, sasakay tayong sasakyan ngayon, please. Kung ako'y kakausapin mo, huwag kang ma-hard kung hindi ako sasagot. Kasi the Holy Spirit is arresting my mind. I want to hear Him. And nanay, understand. Bagay yung mga bata. Kaya nga yung bahay namin, yung kwarto ko may nakalagay, do not disturb. Tatay is talking to Jesus. Pag ako po'y pupunta ng hotel, sinasabi ko po doon sa reception, walang tatawag, walang maglilinis, ilalagay ko na lang sa labas kung kailan kayo maglilinis pag alis ko. Walang message. Do you get that? Kasi lahat ng parang gagawin ni Satan para yung mind mo, isidetrack. At pagka yung burden ay napakataas, yung groaning ay napakabigat, at ikaw ay nag-sidetrack, sabihin na po natin, for 1 minute ng mind mo at ilagay sa ibang bagay, it will cease. It will cease. Napakahirap bumalik. Do you get that? Kaya nga yung salitang waiting upon the Lord, talagang fully occupied ka, spiritual and body, ng iyong buong focus sa Lord. Ang ginagawa ko dyan, pag may distraction sa labas, yung mind ko, binabalik ko sa Lord. Yung spirit ko, tinutuon ko sa Lord. Hanggang natutuhan ko yung practicing the presence of God. Kaya kahit natutulog ako, yung spirit ko nagkukommune. Hindi po siya madali. Pero kaya. Because of Christ, who empower us and make us an overcomer. Kaya pag naintindihan niyo po ang teaching ng Lord at pagpapaliwanag ko sa teaching niya, ganun po kasagrado sa Kanya. Ang panalangin pag-ayo. No? Too personal. Sabi niya sa akin noon, anak, yung ginagawa mong sikreto sa buhay ko, i-announce ko sa buong mundo. Siya po yung announcer. Amen. Nagulat na nga lang ang church nung lumabas ako. Noong 1992, nagulantang yung buong Pilipinas at ang body of Christ. Sino to? Amen. Wala sila alam kung sino ako, bigla akong lumitaw. Bakit ganito katindi? Ano hinting nito? Yung revelation nito, ibang-iba. Yan yung bunga ng secret communion sa Lord. At nung ako'y pinakilala niya, in-announce niya publicly kung sino ko. Hindi nauna ka sa Lord. For the moment na nauna tayo sa Lord, we are honoring ourselves. Kung tayo po yung mabubuhay sa timetable ng Diyos, He will honor us.
Are you still there? And that honoring, give glory to Him. Kaya yun yung dapat yung i-major sa buhay niyo. Isa yan sa pinakamabigat na part ng life ng Lord. Again, hindi ko po siya na-achieve sa loob ng 3 taon. It takes years. I learned that as a life. Hanggang ngayon, pinipilit ko pong i-maintain ng 100% or even above yung truth na yan sa laki ng ministry. Kaya ang ginagawa ko dyan, after all these things, alam ko kung kailan ako tatawag, kailan ako magme-message, kailan ako makikipag-usap. And I see to it na yung gusto ng Diyos i-accomplish na. Pero kung hindi pa, lahat siya. Then, ika-4, supernatural pass. Ito po, hindi natin to ini-endorse. No water, no food. Hindi natin to ini-endorse at pinagbabawal natin may gumawa nito. Sino pong gumawa ng supernatural pass sa Bible? Si Moses, 40 days, walang tubig, walang pagkain. Yung pagkain, kayang isurvive. Yung walang tubig, mahirap. Dehydration. At ang gumagawa lang nito talagang narinig ang tinig ng Lord at siya talaga nagpagawa. At yun nga si Moses, he did that twice. Elijah, ang Panginoong Jesucristo. Mga walang tubig yan. Talagang pinoses sila ng Lord. Yung strength ng Lord sumaka nila. Meron silang katawan, pero they are being possessed by God. Almost walang nararamdaman. Grabing takeover. Hindi natin siya inaalaw sa ministry. Malibang marinig ko sa Lord ng 100 ulit at kung may magpipresinta sa natin iaalaw. Usually, ang proper, may tubig. At kahit may tubig, kung magpo 40 days ka, yung preparasyon, almost 2 buwan yan. Kaya ang pinakamababang buwang ginugugol na nagpo 40 days ay 4 na buwan. 2 buwang preparasyon hanggang makapag-break. Kaya 4 na buwan silang nagliliwanag sa glory ng Diyos. Nakakaingit. Kaya pumunta sila ng presence ng Lord bago simula ng preparation para sa 40 days, hindi pa sila ganun kapuputi. Pero pag natapos po yan, Diyos ko, batang-bata sila. Nakikita niyo yung katotohanan ng Psalm 16:11, in His presence there is fullness of joy. Pumasok sila ron na ang age nila, sabihin natin 30. Nung natapos po sila, pagkatapos po nung almost 4 na buwan na yung confinement, solitary confinement sa presence ng Diyos, pag tininan mo sila, para lang silang 16 years old. So young. Kaya ako, privilege ako, pagka yan ang po yan, nagpupunta akong site. I want to see them. I make it sure I am the first one to talk to them and to hear what God said to them. Nire-record ko po yun. Mga wala silang pulbo. Talaga nagliliwanag mo ka. At ang sinasabi ko sa kanila, i-maintain nyo yan. Kasi may expose na naman kayo sa tao. Expose na naman kayo sa tungkulin. Hindi naman po pwedeng habang panahon, nandiyan kayo. So, tinuturo ko anong dapat gawin. Ano pong turo mo, tatay? Then, practice the presence of God. Be Jesus conscious. Kahit marami ng tunguling nag-aantay sa bawat isa, see to it na una pa rin ang Lord. You spend much time with the Lord. Bago lahat ang tungkuling dapat mong gawin. Ganito rin naman, kung nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, nag-a-abroad ka, parehas lang naman eh. Kasi lahat ng ginagawa mo, buhay yan. Kahit saan ka pumunta, kasama mo yan. Dala mo yan. Kasi Daniel, di ba? Bihag sila, galing ng Israel, patungo ng Babylon. Pero yung buhay niya, na punong-puno ng prayer and fasting, consecration, dala niya at his young age. Kaya nung sila po'y pinakakain ng pagkain ng hari, ayaw niya. Pinili niya yung gulay, tsaka tubig lang. At pagkatapos ng 10 days, batang-bata si Daniel, mas strong. So kumain ng chocolate ng hari, ng meat ng hari, ng wine ng hari, ng food ng hari. Ayan po yan. Ang fasting, nagpapabata yan. Kikinis yung mukha mo talaga, balat mo. Mas maganda pa yan sa hindi hiyas na papaya. Amen.
Mas masarap yan sa avocadong merong almond milk tsaka honey. Si nanay nga, pag nag-aayuno yan nung nakalipas, kulang-kulang 21 ata. Bumata si nanay. Gusto nga niyang ituloy ng 40, inawat ko lang Tatay, buhay ka pa? Matagal na ako namatay sa sarili. Kung ba't ko siya inawat kasi alam ko magugutom siya. Amen. Pagpabata ang fasting. At hindi lang ito nagpapabata, are you ready to hear this? Yung may problema sa mataas na acid reflux, bababa lahat yan. Yung may problema doon sa kolesterol, madidrain yan. Yung mataas na blood pressure, magno-normal yan. So meaning to say, lahat ng sakit sa katawan mo, madidissolve yan. Do you get that? Do you get that? Kasi yung fasting, ni-rehabilitate yung cells mo. Mula sa katandaan, ginagawa niyang bata yan. Kahit mga doktor, kahit hindi Christian, ini-endorse ang fasting. In fact, ang sabi po ng mga doktor, pwede ko pong ikot pangalan nila, sa hospital sila, ano po yung kanilang training. Meron po ako noon, pero hindi na. Christian at hindi Christian. Alam niyo ang sabi nila? Ang unang-unang dapat gawin ng maraming nararamdaman sa katawan, mag-ayuno. Uminom na maraming tubig para lahat ng toxic lumabas sa katawan. Do you get that? So, ang ibig mong sabihin, tatay, itong katabi ko, mukhang matanda, hindi ito nag-ayuno. Hindi ako may sabi niyan, ha? Wala ako sinasabing ganyan. At hindi ko sasagutin yan. Hindi mo sabihin, tatay, itong katabi ko, kahit ito na edad, mukhang bata, nag-ayuno to. Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko, yung fasting, nagpapabata. Totoo po yan. Tagyawat, mawawala yan. Madidissolve yan. Lahat ng toxic sa katawan mo nagiging waste at poison, ilalabas niya. Kasi pinapawis mo yan At doon po sa nahirapan magpalit ng tiyan, ako, mas maganda sa treadmill at saka sa blood cleansing. Amen? Totoo po yun. Ako wala ako against sa blood cleansing. Ang sinasabi ko, experience. Marami pong mga lihim sa paglilingkod sa Diyos at relasyon sa Kanya na dapat maintindihan ng lahat. Ang problema kasi ng chat, doon po siya nag-resort sa mga paraan ng mundo para itrim yung sarili niya How good it is, let me say this. Walang higit dito. Ito po ang pinaka-the best na solution ng salita ng Diyos. Si Moses, hindi lumabo mata, 120 years old. Tinanong ko ang Lord Sabi ko, Lord, bakit hindi lumabo mata nito 120? Umakit pa ng bundok. Alam niyo yung bundok ng Mount Nebo sa Jordan, umakit ako ron, taas po yun. Kung galing ka nga sa ibaba, bago sapatos mo, pag-akit mo ron, pagbaba mo, wala na, gutay-gutay yan. Mataas po siya, Mount Nebo, sa Jordan. Border lang po siya, kita mo na Israel Doon tumayo si Moses, pero hindi niya napunta yung promised land. 2 beses siya magpunta ng Mount Sinai at sa Mount Nebo, bago po siya mamatay, pinakita sa kanya yung Israel, yung Jerusalem, yung promised land. Tinanong ko, Lord, ba't di siya nagkasakit? Ito po ang sabi niya. Yung fasted life, kalinisan ng puso, puno siya ng glory, at yung kinakain niya, biblical food. Walang sin na pumasok. Kasi nga, titingnan niyo yung mga politician, 100 years old na Talino pa Yung pagiging magaling na lawyer nakikita niyo pa sa statement. Unbeliever yun. Paano pa sa Diyos? Kaya walang kapalit ito Kaya matutuhan ng chat na mag-rely sa book. Pag doon sa synthetic na paraan ng mundo. Alternative yun Alternative yun. Lalo yung mga hindi pinapawisan, hindi lumalabas yung mga sa katawan nyo. Yung kumain ka ng baboy, talangka, limango, hito. Amoy mo nun? Tapos hindi ka pinapawisan. Tapos nagagalit ka pa. Tapos pag kumain ka ng kanin, 3 plato. So, anong mangyari sa'yo? Hindi ako magtataka noon. Cesarean ka talaga niyan. Sinasabi ko sa inyo, mag-quaker kayo, healthy sa katawan niya. Lagyan niyo ng chia seed.
So, diyan kayo mag-rely. Lahat ng fiber, kainin ninyo. Hindi po masamang magkape, pero kung nangingitim ka na, bawas-bawasan mo. Damihan mo ng gatas. Ako, ikaw naman gustong pumuti, pure milk, puputi ka. Ako wala akong makeup. Yan siya talaga. Ikaw si Nanay Eli, ka ba mapupuli in love niyan? Kita mo, kung yakapin ako niyan, ayaw niya akong pakulan. Grabe. Nung pakiramay mo, tatay, pag niyakap ka ni Nanay, para ako na-rapture. Sabi yakap ni Nanay pa, naalala mo ba ako? Of course naman, ibabayaran tayo. Ay, naku. Ay, naku. Makakatipid ka pa ng pera. Ako wala akong pinagbabawal na pagkain. Alam niyo na ito, inuulit ko lang Saksakan niyo yung katawan niyo ng gulay at prutas. 95% saksak mo rin. Lahat ng cell sa katawan niyo, na-heal naturally yan. Saksak mo. No, broccoli, healthy yan. Yung beet, mabilis ang pagbababa ng blood pressure yan. Broccoli, samahan mo ng yan. Saging, potassium, sarap yan. Strawberry, tapos saging, merienda, grabe. Tapos hummus, tapos olive oil, tapos isang batok ng baboy, hindi sa lordyon. Dark chocolate, healthy yan. Nakuha niyo po ako. Ingatan niyo yung sarili niyo. Kaya, si Moses nagkasakit. Yung kinakain niya, biblical food. Gusto niyong kumain ng maayos. Aray, yung doktor na Christian niya, naka-itemize yung pagkain. Yung gagamitin mong mga ricado, mahilig ka magluto, ayan, apply mo yan. Murang-mura pa yan. Yung alugbate, healthy yan. Alugbate, talong, okra, sitaw, patola, upot, kalabasa. Amen. Healthy, malunggay, my God. Tapos green tea, organic, tapos clove. Ako, Diyos ko. Tanglad, hirap kang tumulog, lagyan mo lang hanin. Ako, kahit ginuulo ka lang diablo, tulog ka. Naghihili ka pa. Mga natural po yan. Hirap ka may problema yung digestion mo, hirap yung panunaw mo kasi nagkakaedad ka na. Lukewarm water lang yan. Lemon olive lang yan. Tatay, paborito ko yung baboy. Tingnan mo lang yung batok. Kung naman picture. Siguro masarap kumain yan once a year. Papasalamat mga baboy sa inyo. They survive. Iba pa naman pag naglitsyo ng baboy. Grabe. Talaga yung batok. Hindi pa naluluto yung baboy Kain niya na maya doon sa ospital. High blood. Iwasan po yung karamdaman na yan Tapos malinis puso mo, imposible ka talagang magkasakit Ako alam ko sinasabi ko sa inyo, we travel a lot. Hindi po ako exempted. Hindi ko sinabing na perfect ko na, but the best I can, I do it. Nakaka-prepare naman ako once in a blue moon. Mas piniprepare ko po yung organic na mga tsaa. Kaya pag bibili kayo, may nakalagay dyan, organic Yan, chamomile, organic chamomile. Naku, sarap niyan. Healthy yan. Basta organic. Lemon, organic. Ang daming tindahan dyan, mga organic shop. Mga biskuit dyan, sugar-free. Pero masarap. Nakuha niyo po ako. Kamote. Tanim kayong kamote sa bahay niyo. Mulberry. Ang dami niyo pwedeng itanim na ko. Avocado, healthy. And grapes, pipino. Kainin niyo lang sariwa, i-shake niyo. Napakaraming benefit yan, 20. Fluid ng mata mo. Kasi minsan, pag iyak ka ng iyak, natutuyo yan. Akala mo tuloy, mata mo nagdikit na. Wala lang fluid yun. Pipino, sarap tulog mo niyan. Cleansing, liver, kidneys. Kulang ang vitamin C, orange lang yan, apple, carrot, pomegranate, grapes, ang daming benefit niyan. Green. Pag green, yung apple mo, red. Pag yung grapes mo, purple, yan, katerno nun? O di green apple. May slim ka niyan. Meron nga doktor nabasa ko po itong article, ito nasa Bicol ako noon.
Nasa hotel ako. Nakita ko po sa hotel, kasi may magazine doon eh. So nakita ko yung doktor. Meron siyang ititestify. Napakataba niya. Sabi niya, ako doktor. Magaling na doktor. Lahat na lang para in-apply ko para mamayat. Lahat ng gamot. Pati mga kaibigan ng doktor, nag-inquire ako. Pero hindi ako pumayat. Then one day may nagsabi sa akin, do it God's way. Juice. Nag-juice po siya ng lahat ng klase ng vegetable fruits. Pag siya po'y nagugutom, juice pa rin. Hapunan, puro juice. A month lang. Na-slim po siya. Lahat ng toxic nilabas niya. Maraming doktor na siya. Do you get that? Mas healthy ka nga riyan eh. Akala kasi ng iba, nangihina ka pag yung kinakain mo. Gusto niyo po ng biblical illustration? Yung kambing, yung kambing po ba kumakain ng baboy? Hindi. Hindi. Yung kambing po ba kumakain ng baka? Hindi. Yung kambing po ba kumakain ng dark chocolate? Hindi. Ano kinakain ng kambing? Damo. Malakas ba kambing? Ayan. Anong sabi nun sa Genesis 1:20? Now see, lahat ng greens na vegetable binigay ko para kainin niyo. Yan, barley, healthy yan. With grass. Yang spirulina. Yan, healthy yan. Mas maganda yan kaysa patak-patak. Alam mo yung patak-patak kasi pag doktor ka sa mata, patak-patak. Puro patak-patak-patak. Ako, wala ako agad sa patak-patak, pero hindi titigil yung patak-patak na yan. Titigil lang pag wala ka ng pampatak. Kumain ka ng pagkain na magpuprovide ng fluid sa mata mo. Ayan. Carrot, celery, parsley, apple, pipino, grapes, avocado. Yung fluid na naubos, ibabalik niya yan. So napakarami, tinuturo ko na sa inyong lahat yan eh. Kaysa gaganyan-ganyan ka dyan. Nahil ka na nga eh. Ang tanong, bakit gaganyan-ganyan pa din? Kasi kung ano na naman pinagkakakain mo. Pag puro taba pinagkakakain mo, yung mata mo nagkaklag, kaya ganyan-ganyan. Nakuha niyo yun? Ngayon, kung hindi ka makatulog, tarki. Totoo yun, tarki. Kung sino yung pinakamahaba yung leg, yun yung kainin mo. Tulog ka agad. Ngayon, kung hindi mo alam kung saan may tarki, punta kang Pampanga. Totoo po yan, tarki. Di ba yung tarki, kahit nakatayo, tulog? Bihira ka makakita ng tarki dyan, nakaupo habang nakikinig, tulog. Di ba? Yung tarki, kahit nakatayo yun, nakaganon yung ulo nun, tulog. Pero yung nakaupo, nakikinig, tulog, bihira yun. Hindi tarki yun. Kasa-out yun. Nawaan niyo yun? Nawaan niyo yun? Kaya, ako, wala akong balak ituro itong mga pagkain ito. Nilid ako ng Holy Spirit eh. Kasi mahalaga yan. Amen. Tubig, mahalaga yan. Yung soft drinks, hindi tubig yan. Kape, hindi tubig yan. Hello. Ang tubig, T-U-B-I-G, tubig. Yan yung tubig. At mas maganda, pagising nyo sa umaga, lukewarm. Inumin nyo. 2 baso. Ayan, bago ako kumain. Ako, pagising ko sa umaga, minom muna ako ng olive na may lemon. Yung kalahating kutsarita. Sarap sa katawan nun. Healthy yun. 33% ang dinadagdag ng olive sa buhay mo. Nakita niyo yung Israel, puno ng olive. Jordan, 10 million puno ng olive nakatanim doon. 10 million population ng Jordan. Di isang tao, meron sariling puno. Iniinom yung olive. Basta yung organic, yung green na green, hindi pininturahan sa loob at kinalog-kalog. Amen. Lemon. Pampatay ng sugar yan. Di tataas blood pressure mo dyan, pati blood sugar mo. Tapos inom akong tubig, tapos ng 30 minutes, tapos berry. Araw-araw yan, lahat ng klase ng berry bago ko kumain. Papaya, yan. Ako, napakasarap maglinis ng katawan yan.
Ino-normalize niya yung bowel movement mo. Kaya yung mga eye bag, hindi ka na hahanapin ng bag. Tapos na yung problema mo sa eye bag. Hindi ko alam kung ano yung eye bag, pero nakikita ko lang sa mga kong babae. Sabi ko kay Sister Ellen, sabi ko, Love, bakit ako parang ganun yung ano? Sabi niya, matindi eye bag niyan. Saan galing eye bag? Kulang sa tulog? Ang dami ko alam yan, sobra sa tulog, mas lalong malala eye bag. Paano mawawala eye bag? Huwag mong tanggapin. Kaya ka nakaka-eye bag, tinatanggap mo eh. Sabi mo, kasi sabi ng doktor, bahagi ito ng pagtanda. Kung paniwala yung mga doktor na bahagi ng pagtanda. Pag matanda ka na, 60 ka na, dapat may glaucoma ka na, dapat may katarata ka na. Ano ba namang payo yan? Kung magkagana, ayoko na mag-60 hanggang 57 lang ako. Kasi pag 60 ka na, may glaucoma ka na, may katarata ka na, part of aging yan. Ayoko na mag-60. Kahit bayaran mo pa ako, Dok, ayoko mag-60. Kahit magkagulo tayo, ayoko mag-60. Pag 60 ka na, may glaucoma ka na, may katarata ka na, magsi-60 ka pa. Nakuha niyo po yun. Kaya may batas pang ikukulong ka, kailangan mag-60 ka, kahit magkagulo tayo, ayoko mag-60. 53 lang ako. Kahit mag-gera tayo, kasi magkakakatarata ka na, pag nag-60 ka na, magkakaglukoma ka na. Paano pag 70 ka na, bulag ka na. Paano kalokohan yan? Do you get that? Si Moses nga, 120 yung edad eh. Yan, yung lagi kang stress. Ano lang yan, bit lang yan. Tsaka apple, tapos yung pakwan. Inaano niya yung immune system mo, pinapayapaan niya. Nakuha niyo po ako. Banana, napakaganda niyan. At niyo yung unggoy active. Hindi sila nakakaintindi ng illustration ko. Ako naman nagtuturo naman ako ng katotohanan dito. Ito yung mga unggoy active. Anong paborito ng pagkain ng mga unggoy? Sagutin niyo ako lahat. Yung unggoy active, palipat-lipat ng puno yan. Saging lang inakain yan. Kaya pag nagsasaging ka, 2 beses lang naman sa isang araw eh. Okay na yan. Ako araw-araw nagsasaging ako. Kailangan mo ng potassium. Strawberry, naku, sarap niyan. Talagang maghapon, isusurvive mo na yan eh. Tapos isang wheat bread, organic, tapos palamanan mo ng organic strawberry, naku, sarap-sarap niyan. Mura pa yan. Dapat yan yung mga stock sa bahay nyo. Hindi yung medicine cabinet, puno rito ng gamot sa sipon, sa ulo, sa mata, sa tenga, sa allergy, sa impacto. Sa aeroplano, masarap pagkain, hindi ko kinakain lahat. Kahit nasa business class, masarap pagkain gulay, pinipili ko. Tapos chamomile. Tapos maraming tubig. Kaya yung blood sugar ko, hanggang 98 to 108 lang ako eh. Hindi lang ako sumusobra, hindi bumababa. Do you get that? Kaya wala ako alam na insulin, si Dr. Insulin, hindi ko kilala lahat yan. Organic na honey. Amen? Hindi nagpapataas ng blood sugar yan. Mga yan, natural sweets yan. Do you get that? Kinakain lang yan. Ako, nilalagay ko sa tanglad yan. Sarap-sarap niyan. Sarap talaga tulog mo. Taas dito yung kamay lang nahirapang makatulog. Ayun, isa lang yung nagtaas ng kamay. Wala. Lahat kayo nakakatulog na. Kaya wala hanggang ngayon, tulog kayo. Sarap ng buhay nyo. Praise God. Next, absolute fast. Ito yung 3 days no water. Sinong gumawa nito? Si Esther tsaka mga Jew. Ito yung ginagawa in times of urgent and critical situation. Urgent. Kaya corporate fast po ito. Absolute. Kaya nakita niyo, napakabilis ang sagot ng Diyos. Dapat ang ma-annihilate buong Jew.
Pero si Haman, yung binigti at yung family niya, ni-reverse siya ng Diyos. Kaya itong turong to, napaka-powerful nito. Nare-reverse ang lahat ng bagay when we do it God's way. Then, lastly, yung 40 days na fasting with water. Dapat may leading ng Holy Spirit, narinig yung tinig ng Lord, the preparation, at yung pagbe-break talaga maselan. Alam niyo, pag nag-40 days ka, mas mahirap yung pagpapakain kaysa sa nag-ayuno ka. Hindi pwedeng sumobra ng timpla, hindi pwedeng kulangin, talagang naka-oras siya. Kaya nagpapakain sa isang nag-break ng 40 days, 3 yung nagpapalit-palit dyan. Para siguruhin yung pagkain maayos, talagang puyat ka, babantayan. Kasi alam niyo, pag gutom yan, baka kung ano-ano kainin. At talagang may bantay. Kaya pag nakapitong araw nang nag-break ang mga yan, ako, maniwala kayo pag normal na pagkain yan, hindi mo na makita sa kwarto yan, sa kusina na nakatira yung mga yan. Sa gutom. Kaya pag nagsipag-break yung mga yan, pinakakain ko sa buffet yan . At doon lugi yung mga buffet restaurant. Doon sila lugi. Sa ganyang bagay. Kaya maselan po talaga ang fasting. Now, quickly, dito na po tayo magtatapos. Ano po yung blessings na natanggap natin at power na sama sa atin when we live a life of prayer and fasting? Number 1, it opens hearts. It opens hearts. Kahit matigas ang puso, bubuksan siya ng Diyos. Si Acts 16:14. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. Sino po ito? Si Lydia. Seller po siya ng purple. Mga tela po ito from the city of Thyatira who worship God. The Lord opened her heart. Binuksan ng Diyos yung puso niya. Kahit gaano po katigas ang puso, pag pinag-ayunan natin sila at pinag-pray, bubuksan ng Diyos yan. Second, it opens closed door. Revelation 3:7. And to the angel of the church in Philadelphia write, this thing says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Do you hear that? God is the one who opens the door that no one can shut, and He is the one who shuts the door and no one can open. Siya yung nagbubukas sa mga saradong pinto. Alam niyo yung pagdating natin sa buong mundo, binuksan ng Diyos yung pinto, bunga ng prayer and fasting. Kaya na-establish yung mga churches natin sa buong mundo, which is impossible. Nakuha na ng visa yung mga full-time natin. US, Canada, na kinuna namin sila ng visa sa US Embassy, family, person, individual. Meron na po sila. Yung iba sinusunod namin hanggang lahat po yung magkaroon. So they can travel with us. Open doors. The Lord said to me, sabi niya, son, wag kang bibiyahe. Saan ka man pupunta, lalo sa ibang bansa. Because you will face a lot of territorial demon there nang walang prayer and fasting. Kaya mahalaga po siya. Inuulit ko lahat ng opportunity nangyari sa atin. Yung favor na lang nag-overflow sa atin. Nabuksan ng lahat ng pinto, TV, radio, pagpasok natin sa bawat bansa na establish sa mga chapters nationwide and around the world. Yan po ang sagot ng Diyos sa United Corporate Earnest Prayer and Fasting. Number 3, it opens opportunity. Opportunity. Ayan, pwede mong i-apply sa business yan, sa pag-abroad, sa lahat ng avenue ng buhay na involved ka, ang Diyos, ang plan ng Lord sa life mo. Kung sarado yan, ipag-pray mo, bubuksan ng Diyos yan yung opportunity, ibibigay niya sa iyo. Yung favor. Ito nga mga anak natin, sa Middle East, yung babae committed, yung asawang lalaki hindi. Ito yung nagtatrabaho sa pinakamalaking airline sa Dubai. So ginawa nitong ating anak na babae, yung commitment niya sa Lord, tinuloy niya. Prayer, fasting, giving. Kahit yung asawa niya nag-u-oppose, tinuloy niya. Alam niyo, yung asawa niya na-win. Dahil nagulat yung asawa niya. Nung nagkaroon po ng bonus ang eroplanong ito, at isa siya sa empleyado, 3 ulit ng sweldo niya ang ibinigay na bonus. At nalaman ng asawa niya ang reason
Dahil yung asawa niyang babae, nabuhay sa prayer, fasting at giving. And then siya po'y nasama na sa gawain. At naging giver na rin. Do you get that? Nagulat po yung napakarami. 3 ulit ang sweldo niya yung bonus, which very rare na mangyari sa kanya. Kaya nung nagbakasyon po rito, bumila po ng bagong sasakyan. Galing sa bonus na hindi. Sabihin, milyon. Kaya gusto ko makita niyo kung gaano ka-powerful ang prayer and fasting. It will make impossible things possible. God is willing and able to do that. Gusto ko makita niyo ito. Yung mga problema, whatever it is, lahat po ay saglit lang i-solve ng Diyos. Personal and corporate. Ganyan po ka-powerful ang prayer and fasting. Number 4, it opens the heaven for God to come down and reveal Himself to humanity. Arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your coming. Amen. In Isaiah 64, 1-4, God will rend the heaven and come down. Pagka yung pagbaba ng Diyos mabilis, malakas ang bisitasyon, yung po'y sign na yung prayer fasting is so intense. I always remember, God always responded to the desire and the cry of our heart. At yun ang nangyari sa Acts 2:1-4. Mabilis yung pagdating ng Holy Spirit kasi yung prayer nila tremendous. Yung corporate fasting, sincere. Number 5, it destroys the works of the devil. Kahit anong gawa ng diablo, tiyak mawawasak. Yung mga demon-possessed na yan, madaling ma-deliver yan. Nung early years natin, marami tayong na-deliver, buong Pilipinas yan. Grabe yung mga demonyo sa katawan ng mga tao. Minsan 7, minsan sobra. May nakakausap ko sila, ang sabi nila, hindi namin kayo kaya. Maraming fellowship, hindi kami na-destroy, pero kayo na-destroy nyo kami. Grabe yung prayer and fasting ninyo. At ito ang sabi nila, ha? Pagka kayo nag-aayuno, nanghihina kami. Nawawalan kami ng control. Ang Diyos nagtitake over. Sa bibig nila yun. Totoo man hindi yung sinasabi nila dahil masamang espiritu, maybe they lie. Pero magandang marinig yun. Admission po yun. Mula sa ating mga enemy, kung gaano ka-powerful ang prayer at ang fasting. Eh na nangyari kay Esther. Di ba? Gusto ni Haman na lahat sila mamatay. At sinabi ni Mordecai kay Esther, ang kamatayang dadating sa kanila. At itong sabi niya, go gather all the Jews who are present in Shushan. Esther 4:16 and Esther 7:10. Ito pong Shushan, nasa Persia po ito. Iran ngayon. And fast for me, neither eat nor drink for 3 days and night or day. Ito po, absolute fast. My mates and I will pass likewise. And so I will go to the king which is against the law, and if I perish, I perish. Alam niyo kasi pagka hindi ka pinapatawag ng hari kahit reyna ka, hindi ka pwedeng lumapit. That is against the law. It means death. Kaya si Queen Vashti, pinatawag ng hari, hindi sumipot. So, hindi nyo na nabasa ang pangalan niya. 2 po ang school of thought na pwedeng explain. In-execute po siya ni King Arsacertes o siya po'y kinulong. At wala nang balita. Inisri po siya ng kanyang queenly position. At yun ang reason kung bakit nagpahanap ang hari ng panibagong babae at si Esther nga para gawing queen. Kasi yung queen, dinisrespect siya. Kaya yung pagharap ni Queen Esther sa hari ay unlawful. It means death. Pero dahil sila po'y nag-absolute pass ang buong Jewish na nandoon sa Persia, Iran ngayon, nireverse ng Diyos. Inulat ng hari yung kanyang si scepter at ang sabi, come queen, ano ang gusto mo? Imposible po yun dahil hindi siya pinatawag. At bago ka makapasok doon sa trono ng hari, may malaking pinto yan, ang daming guard. Pag hindi ka sinumo, hindi ka pwedeng sumipot. Pero si Queen Esther, binuksan ng Diyos yung saradong pinto. Makuha niyo po yan. Ganyan siya ka-powerful. Sobrang powerful. Ang Lord, kita niyo yung 40 days niya, pagkatapos, grabing mga healing, deliverance, signs and wonders, masses of people, chase the Lord.
Ganyan po siya, katindi. Number 6, it prepares the nation for God's visitation. Psalm 2:8, as of me, I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. And again, yung Luke 2:37-38, si Anna, nakita niya redemption ng Israel, nakita niya ang Messiah, dahil sa kanyang buhay na puno ng panalangin at pag-aayo. No? Ngayon din ang sabi ng Lord sa atin, ililigtas niya ang buong Pilipinas bilang sagot sa ating sama-sama, tuloy-tuloy at maalam na panalangin at pag-aayo. No? Sinasabi ko sa inyo, noon pa, yung mga chapters natin, dapat meron kayong mapa, saan kayo naka-station, alam niyo kung ilan yung tao sa barangay na yan, nilid kayo ng Holy Spirit, kung ilan yung barangay dyan, o iunahin niyo, ipag-pray niyo at ipag-pass, tapos i-evangelize niyo, house to house, o oras ng himala. Lalabas po sila. Hindi mahirap iwi ng isang city. Do you get that? Kaya kailangan lang gawin. At para hindi kayo mahirapan, habang inaantay natin yung deliverance ng ating mga syudad, doon ko pa sinasabi, mag-raise up tayo ng leader para pag merong nabuksang gawain, merong hahawak. Kaya kung ilang barangay ang target natin ng 10, dapat merong 12 leader na naka-steady para pag nawin mo yung 10 barangay, yung 10 ay pwedeng humawak at meron ka pang reserve na 2. Yun po yung dapat. Kaya habang inaantay natin yan, dapat yung mga manual na yan, teaching na yan, lahat, magazine, lahat, ay oriented yung ating mga anak na magiging worker. Kaya pinapatin lahat sa leadership conference. Amen. Alam yung ating article of faith, alam yung buhay ng ministry, alam yung ating integrity, alam yung ating mandate. So meaning to say, kahit hindi magaling mangaral, may naintindihan. At maayos ang buhay. Napakadaling iwi ng bayan. Systematically. At i-reveal din ng Holy Spirit sa atin yan habang nananalangin tayo. Anong stronghold dyan? 2 paraan para nyo siyang malaman. Nakikita nyo kung maraming nightclub at beer house. So, ibig sabihin, yung demonyong may control doon. Kung maraming drugs, killing, maraming prostitution, may mga mangkukulam na nandoon. So, yun ang stronghold doon. So, i-destroy nyo lang lahat yun. Prayer and fasting. At pag nawasak na yun, pray na ang mga tao. Kita nyo na na-reveal ang Lord at ang power niya na-demonstrate sa Samaria. Si Simon na sorcery na may control ng Samaria, naging powerless, na wala ng control. Because no one can match the power of Christ. 7, it will make you powerful. Kita nyo ang Lord so powerful, bago po siya nangaral, nagturo, puno na siya ng Holy Spirit, Matthew 3:13-17, pero pagtapos po nun, Matthew 4:1, He was led by the Holy Spirit to fast and to pray for 40 days and 40 nights. Basahin niyo po yung lahat ng revival at mga revivalists, yung life nila. Wala sa kanila ang hindi nag-fast at nag-pray. Marami po sa kanila, hindi tumitigil mag-fast at mag-pray hanggang hindi na-accomplish yung burden. Kaya pag binasa niyo yung history ng life nila, yan po yan. At yan din po yung nangyari kay tatay. Di ba nag-iisa tayo, puro prayer and fasting, hanggang na-birth out yung maraming chapters. Nag-open ng Lord ng doors kahit siya nang pumunta sa Signs and Wonders. We grew rapidly. Kaya napakagandang gawing pamumuhay yan. Hindi ka mawawala ng power. In fact, ang kiriyan at yung secret ganito eh. Halimbawa ako, pagod na tayo sa kakabiyahe. Physically, but spiritually not. Panay-release mo ng power at glory. Minister ka ng minister. So I must see to it. I must spend time with the Lord. Bago uli ako bumiyahe. I must fast. I must pray. Kung baga ba sa sasakyan, full tank yung sasakyan mo, inaubos na sa long trip. So, kailangan kargahan mo uli. Nakuha niyo po ako. Kaya kung nabubuhay ka sa prayer and fasting, hindi ka mawawala ng power. Nami-maintain mo yung pagiging powerful mo. Number 8, it is a sign or declaration of a strong and determined faith that moves God to act. Napakaganda, no? Siya raw po'y tanda o deklarasyon o pagpapahayag ng isang matatag at determinadong pananampalataya na nagiging daan upang ang Diyos ay kumilos, magtrabaho. Tayo lang talaga inaantay niya eh. This is very powerful. Do you believe that? Itong revelation ito. Number 9, it is a sign of dependence on God. Psalm 35:13. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting. I humbled myself with fasting.
and my prayer would return to my own heart. Ang konteksto po nito, yung mga kaaway niya, pag meron daw pong may sakit, hinihingi niya ng tawad kasalanan nila at sinasamahan niya ng panalangin pag-aayuno para sila po'y maligtas. This is King David declaring that he is depending on God through prayer and fasting. At yung prayer and fasting, yan po'y sign ng humility, admission na hindi sapat lakas natin. Movement, coalition, expertise, education. It must be God. It must be God. Kasi habang nag-aayon at nananalangin tayo, Lord, nagtatrabaho. At kahit wala kang nakita, 100% assure ka sa spirit mo na may ginagawa ang Diyos. Yung faith mo so strong. You don't need to hear something to believe na may ginawa ang Diyos or to see something to believe na may ginawa ang Diyos. You know that you know habang nanalangin at nag-aayon, God is working. Amen. Yun ang sabi niya sa salita niya. May witness ng Holy Spirit sa spirit mo, may witness ka. You get that? Number 10, for God's protection. Ezra 8:21. Then I proclaim a pasture at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek from Him the right way for us and our little ones in all our possession. Ito po yung senaryo na si Ezra po ay humingi ng favor sa king ng Persia na sila po ay bumalik ng Jerusalem. Pero alam po niyang mapanganib dahil marami pong bandit sa dadaanan. Idagdag pang kasama niya po yung lahat ng mga bata ng mga Jew pabalik ng Jerusalem. Pati po yung mga possession na binigay ng hari sa kanila. At kung itutuloy natin ito hanggang verse 23, ang sabi niya, hindi na ako humingi sa hari ng protection o mga sundalo para i-guide kami. At ang sabi ko sa kanya na ako'y tinanong niya, you want soldier? I will give you soldiers to protect you. Ang sabi ko sa kanya, sapat na ang Diyos ko. At hindi ko na magawa pa na bawiin yun. So ang ginawa namin sa pangunguna ko, pati mga elder, mga bata, nanalangin kami at nag-ayuno. And on the way, from Persia, Iran ngayon, to Jerusalem, Israel, nag-journey kami. Walang bandit, walang danger. Inalis ng Diyos lahat. At nakarating kami. Kasi naglalakad lang sila as no camel, habang journey, it takes months. Iningatan sila ng Diyos. At yan ang inutos ng Lord, kada biyahe natin, dapat may prayer and may fasting. We ask for God's protection. 11, it is your highest life of consecration. It is your highest life of consecration. Kung dati ka nang consecrated sa Lord, pag nabuhay ka sa prayer and fasting, you maintain that highest life of consecration. Kasi aware ka na hindi ka pwedeng mag-ayun at manalangin malibang malinis ang puso mo. Kaya nga pag may nagpo 40 days sa ibang fellowship, hindi natapos, isa lang ang paliwanag natin. Either hindi pinagawa ng Lord at kung pinagawa, marami puso mo. Kasi pag malinis puso mo, kagaya ng mga nagpo 40 days, ito pa ulit-ulit na lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sabihin, magaan lang yan. Dahil pinagawa ng Diyos yan. Kaya pag ikaw ay nabubuhay sa prayer and fasting, aware ka ng unang requirement upang ito'y maging buhay mo at gumalaw ang Diyos na ganun kabilis, ay yung kalinisan ng puso. So you maintain the highest life of consecration when you live a life of prayer and fasting. Aware ka ron. Kaya iniisip mo, sinasabi mo, ginagawa mo, lahat ng bagay, aware ka. 12, it maintains your life of consecration. Yung isa, ito'y nagdideclare ng highest life of consecration. Ito'y mini-maintain niya. Hebrew 12:14, pursue peace with all people and holiness without no one will see the Lord. Wala akong alam na pinaka-holy, pinaka-pure, pinaka-radiant ang mukha, pinaka-powerful, maliban sa nabubuhay sa panalangin at pag-aayon. Kasi tsak rito may encounter mo ang Lord. Hindi pwedeng hindi. Talagang magsasawa ka sa encounter. Yung mga vision at dreams na yan na hindi niya sinasabi sa marami, i-reveal niya sa iyo. At yun ang sabi ng Psalm 25:14. Marami kang makikita at matatanggap at
mararanasan mula sa Lord pag nabuhay ka sa prayer and fasting. Mga deep things of God na hindi na re-reveal sa marami, kahit sa mga nasa fivefold. Kasi nakaka-caught up ito ng attention ng Diyos kasi nagbabayad ka ng presyo. Pinakikita mo yung sincerity mo. Yung malaking desire ng puso mo. Yung Matthew 25:1-13, ito, yung 5 hindi wise virgin, hindi nakasama roon sa wedding, nung dumating ang bridegroom. Yung 5 wise virgin yung nakasama, ano pang pagkakaiba ng 5 virgin na unwise at doon sa 5 virgin na wise? Yung 5 virgin na wise, may langis, may sobra pang langis. Yung unwise na virgin, kukunti langis at nung naubos, wala na. Kaya yung prayer and fasting, papanatilihin ito yung spirit-filled life. Yung lagi kang puno ng Diyos. Hindi ka nawawala ng apoy. Kasi mahirap pag-apuyin ng isang bayan pag wala kang apoy. At huwag niyo nga kalimutan, yung mga nagsusunog ng bahay, may dalang panunog yan. Amen. Nang binomba ng Israel, ang Gaza, ang Rapa, so may dala silang mga pambomba. Dahil hindi po pwedeng nabomba mo ang isang bayan, ang isang bansa, ang isang area na wala kang dalang bomb. Kaya ang prayer and fasting, yung pamumuhay sa pananalangin at pag-aayon, ay laging nagpapaapoy sa iyo. Hindi ka talaga mawawala ng apoy. At ikaw ay known in hell. Alam niyo ang ibig sabihin, known in hell. Alam ni Satanas kung gaano ka-powerful ang buhay mo. At isa ka sa kinakatakutan niya. Alam na alam niya ang Diyos sumasa iyo. Do you get that? And lastly, spiritual and physical renewal and cleansing. Amen. Kung mataas na ang spiritual mo, tumataas pa yan. Yung physical mo, in-explain ko na kanina, gumaganda yan. Lumulusog ka. Umabata ka. 1 Thessalonians 5:23-24, napakaganda po nito. I will read to you the scripture. Kung sabi dito, now may the God of Peace Himself sanctify you completely. Completely. It means to say, perfection. And may your Holy Spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ito, ginagawa niyang strong and mighty spirit mo yung inner man. Learn from this. Tatagal ko na itong gustong sabihin, hindi lang ako nagkaroon ng time. Ay, ito po'y kinonek na ng Holy Spirit. Alam niyo, marami tayo mga kapatid ng tuturo. May himalang nagaganap, but minimal. Pero hindi po sa inyo na strong sila in the Spirit. Yun po yung manifest presence ng Diyos. Manifest presence. At ginagawa ng Diyos yun sa awa, sa mga may karamdaman. Pero hindi po yun way of life, kadalasan occasionally. At yun yung sagot sa prayer nila. Iba po yung sa atin. We are strong within yung inner man. Punong-puno tayo ng Holy Spirit. Yung spirit natin is strong. Kaya kahit hindi nagmanifest ang Holy Spirit at yung nga yung visitation, yung una, ay nagkakaroon ng signs and wonders. Pag nag-pray tayo sa may sakit, yung Holy Spirit nakatira sa atin ay nagmamanifest. From within, from us to them. Hindi galing sa labas, sa loob. Kasi may dalawang bisita, may dalawang way ang Holy Spirit para i-manifest ang sarili sa atin. Number 1, visitation. Yun yung naganap sa Acts 2:1 and 4. Nakuha niyo ako, binisita sila. Yung ikalawa, manifestation. Ito lang, galing kaming Singapore. Siguro mga 30 minutes pa lang kaming nakakaalis to 1 hour from Singapore to Philippines. Ako po yung nagbabasa, nagpipray. Maya-maya nagmanifest yung Holy Spirit. Hindi niya ako binisita. Siyang nakatira sa akin, nagmanifest. I cry. At paano ko nalaman nagmanifest? I weep. Kasi pag bisitasyong galing sa labas, ito manifestation galing sa loob. Minanifest niya yung sarili niya. I cry, I weep. And He spoke to me and said to me things na hindi ko tatalakayin ngayon. Do you get that? Do you get that? Ikalawa, para maintindihan ninyo, kinuwento ko na ito noon. Di ba, earlier ko, nagpalo pa ako sa Krami. Meron tayong mga kongregasyon doon. Pamilya ng sundalo. So, yung bahay nila sa ilalim.
At merong handaan nang dumating ako. So, ando doon yung mga family nila galing Pangasinan. Juice na hinalo. Alam naman yung powder, tubig, tapos tasty, may palaman na mayonnaise, tapos spaghetti. So, dumating po tayo, dahil tayo nga yung pastor, inasikaso tayo, hindi ko pa po nakakain yung spaghetti, may bumagsak sa harap ko. Yan po yun, bumagsak. Nagkagulo. Ilan na may mga bisita ron, siguro mga 15, kasi maliit lang bahay nila, silong nagsigawan. Ako, patay. Sabi ng mga kamag-anak, sanay na kami dyan. Matatauhan yan after a week. Nilapitan po ng mga tao, yung amay niya, ganyan, inuunat, hindi maunat, napakatigas. Parang tuod, paa, hindi po siya gumagalaw. Ganun lang siya. Tinulungan ng mga lalaki, inuunat, hindi po umuunat, pati po yung daliri, sobra pong tigas. Nag-aalala na po yung mga pair time na nakakita ng pangyari. Iniinsist ng mga kamag-anak na normal na sa kanya yan. 1 linggo bago siya matauhan. Natingnan niyo po, na-deliver po siya. Walang Holy Spirit na dumating from heaven para dalawin siya. Nangyayari po usually ang pag wala tayo. Ito po ako ngayon nagpipray sa bahay. O kayo na lang nagpipray, nag-aayuno tayo. Weeping, groaning. Lord, iligtas mo po si ate, si kuya, si tatay, si nanay. Relatives natin o kapitbahay. Nagpapas tayo, nagpipray. Dadalawin na Lord yung mga yan. Nga sa ospital, dying. Sa ospital, biglang dinadalaw ng Lord. Biglang nabubuhay. Amen? Yun yung visitation. Do you get that? Wala tayo ron Do you get that? Yun yung sagot sa prayer natin. Ang tawag doon, visitation. Isang uri yun ng pagpapahayag ng Holy Spirit ng kanyang sarili. True visitation. Wala tayo ron. Do you get that? Ito, hindi siya ganun. So naramdaman ko po yung presence ng Lord nagmanifest. Hindi galing sa labas yung nakatira sa akin. Nagmanifest. Then minove niya po akong pumunta sa babaeng ito. Lumuhod po ako sa harap niya. Wala pong salita. Hinawakan ko po yung kamay niya. Apakatigas po nun. Yung pong kuryente ng presence ng Lord na nagmanifest na nakatira sa akin. Tuloy-tuloy po sa katawan niya. At siya po'y bubangon yung demonyo nakasaut. Yan tayo. Kaya kung pag-aaralan niyo, lagi kong sinasabi, be filled with the Spirit. Kung pag-aaralan niyo yung style ni tatay, pag nag-minister, palaging may outpouring bago ako magturo. Upang lagi kayong strong in the Spirit, yung inner man. Yung mga kapatiran sa ibang fellowship, may nangyayaring bisitasyon sa labas. But di pwedeng kung maglilihan sila, walang miracle na magaganap because they are weak within. Yung inner man nila, weak. Ikalawa, si Peter naglakad sa kalsada ng Jerusalem. Na yung mga tao nagsigaling. Walang bisitasyong naganap doon. Lumakad lang siya. Yun yung manifest presence ng Holy Spirit na sumakanya. Kasi punong-puno siya. Dahil binaptize na naman sila for the second time sa upper room in Acts 4:29-31. Do you get that? Nung earliest ko, nagtuturo ako. Bago ko umakyat sa pulpito, the Holy Spirit will come upon me. Mula sa langit, dumadagong doon tuloy-tuloy sa akin. Kaya pag akyat ko sa pulpito, yung mga tao nagwiwiping. Wala pa pong preaching, doon ako lumaki. Ang mga may sakit, nagsisigaling. Yung mga demon po pinupulot sa ilalim ng upuan. Pero bago magkaganon yun, I spend days praying and fasting. Alam ni nanay yun sa aming maliit na room sa Ermin, sa Quezon City. At pinakita ko nga sa mga ilang staff nang dumaan kami. Sabi ko, diyan kami nakatira. Privilege yung makita. Tinuro ko yung West Point, dito ako nagsimula. Lahat sila umiiyak. Kasi bihirang makita mo yung dinaanan ng man of God. Yung tiniran. Tinuro ko sa kanyang simbahang pinapasok ko. Amen. Yung mga manang doon ng simbahan, madaling araw sinisharean ko bago dumating ng loob ng simbahan. Binoborn again ko na sa labas. Ayun po yung isang uri ng bisitasyon. Minanifest ng Holy Spirit yung sarili niya, binisita ko. Kaya pagdating ng Holy Spirit sa akin, nag-weeping ako at bumababa sa lahat. Yan yung nangyari sa inyo sa Maya. Kaya yung, ayan, to alam niya. Kaya ang sabi niya rin sa Maya, hindi siya dinideliver, kinuryente lang siya. Yan yung unang-unang way kung paano niya minamanifest sarili niya. Napakaganda po nito.
Kaya kung gaano kalalim ang pray, kung gaano katagal ang fasting, ganyang kalakas ang bisitasyon. Nagturo ako sa Manila, ang service puro 4, isa na lang siya na ako'y nagturo. Hindi na po naging 4, dahil yung mga papasok ng second service, hindi na po nakalabas sa kapal ng glory ng Diyos. 1 linggo po ako nag-ayuno nun. Mag-isa. Nag-ayuno na nalangin, sinarado ko po yung isang kwarto namin. Isa lang naman yung kwarto namin eh. Sinarado ko po siya. Pinagandaan ko po yun. Grabe po yung bisitasyon. Cancer, gumaling, bulag, nakakita. Sa kapal ng bisitasyon. Isang kapara, ikalawa yung minanifest niya yung sarili niya. Yung kinakwento ko nga sa inyo. Yun yung ginawa ni Peter. Ginto pilak, ala ako. Hinawakan niya yung lumpo. Do you get that? Walang bisitasyong naganap, minanifest ng Holy Spirit yung sarili niya. Mula kay Peter patungo sa lumpo. At ito yung nangyari kasi bago siyang puspos sa upper room. Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya dapat marinig ito ng church. Kasi akala nila may power sila. Oy, naku, gumaling. Nag-pray ka eh. Pero weak yung spirit mo. Walang change life sa nakikinig. Kaya yan yung nakikita yung mga kapatiran, mga lingkod na Diyos, magaling magturo, pero walang impact. Hawakan niyo ako. Walang impact. Dahil hindi puno ng Holy Spirit. Kaya ngayon, piniperfect ng Holy Spirit yung ating spiritual and body. 1 Corinthians 6:19, you are the temple of the Holy Spirit. Kaya sinasabi ko kanina, yung kinakain nyo, pag-iingat nyo ng katawan ninyo, kasi pag yung katawan mo, hindi ka na fit, hindi ka na magagamit ng Lord. Kaya isang man of God, 37 years lang siya nang namatay. 7 years lang siya nag-minister. Nabasa ko yung biography niya. And the Holy Spirit said to me, because I asked the Lord, sabi ko, Lord, he's so young. Bakit siya namatay? Sabi niya, unfit na siya. Masyado na siya naging obese. Tumabaan ng husto. At ang sangayon sa report, hindi ko alam kung credible, pero yun nga yun, mahilig daw sa sugar, sa chocolate na wala ng control. Hindi ka na magamit ng Lord. Do you get that? Siyempre, saan titira yung Holy Spirit kung wala ka ng katawan na fit? Hindi naman po pwedeng gumagalaw ka dyan. Nasa yung Holy Spirit eh. Ipapag-pray kita. You see that? Tama yung lumpo dyan. Magantay ka. At sa akin ang Diyos. Nangiti kayo. 3 yung sanggap natin. Espiritu, kaluluwa, katawan. Yung katawan mahalaga. Kaya hindi kinikremate yan. Labag sa Diyos yung cremation. Kaya nga binubuhay yan, pinapalitan ng resurrected body ng glorified body. Kaya yung katawan, hindi inaabuso yan. Kaya tayo binibless para kumain ng maayos. Bibigyan ng sasakyan para maging komportable sa BI kasi isa lang katawan ninyo. Nakatira ang Diyos diyan. Andi dito espiritu mo sa loob ng katawan nito. Kaluluwa. Andiyan dyan yung Holy Spirit. Kontrolado spirit mo at yung soul mo sa loob ng katawan mo. Para lalo niyang maunawaan, patay na si Elisha. Pero yung anointing naiwan sa buto. Kaya na bumagsak yung patay na buhay. This is a very powerful truth. Kaya yan po yung paraan ng pagdalaw ng Holy Spirit. Palalim na po tayo. Binibigyan ko lang kayo ng pundasyon. Kaya dapat lagi kayong strong in the Spirit. Yan. Di ba yung anak sa biyanan ni Peter, di ba, nilalagnat, kukumbulsyonin, dying. O, wala namang dumating na Holy Spirit doon at daliglig yung bahay nila kaya na naganap sa upper room. Ginawa Lord, hinawakan. Yung Holy Spirit na nasa kanya, nagmanifest patungo sa biyanan ni Peter at siya'y tumayo. Do you get that? Kaya pag naglilehans tayo, yung Holy Spirit na nakatira sa atin, as we are strong in the Spirit, we live a Spirit-filled life, nagmamanifest. Nung napapunta po tayo sa isang lugar na may mga demonyo roon sa bahay, sa lugar na tinuluyan natin, nagmanifest po yung Holy Spirit. Nagmanifest po siya. Alam ko na magmanifest, sabi ko, may mga demonyo rito sa lugar na to. Naalarma sila. Sinasabi ng Holy Spirit sa mga demonyo, nakatira ako sa lingkod ko. Titingin lang kayo, but you cannot touch him. At pag pinalayas siya, aalis kayo riyan.
Dahil siya ang authority, hindi kayo. So, paano may na-manifest ng Holy Spirit yung sarili niya? Number 1, through what? Visitation. Second, manifestation. Magtaas po tayo ng 2 kamay. Kaya ingatan nyo mga katawan ninyo. Huwag lang espiritu, kaluluwa, pati katawan. Dahil dyan nakatira ang Holy Spirit. Tingnan nyo po si tatay. Halimbawa, ito po, jar. Ano po ang trabaho ng jar? Maglagay ng tubig. So, paano mo mapapakinabangan ng tubig kung walang jar? Di ba yung nag-perform ang Lord ng miracle sa Kana, yung wine mula sa tubig, non-alcoholic, non-intoxicated, dinala roon sa host ng wedding feast. Saan nakalagay yun? Sa 6 na jar. Kaya napapakinabangan yung tubig dahil merong lalagyan. Ganyan kahalaga ang katawan natin. Ingatan nyo siya. Ingatan nyo siya. Huwag kayong masyadong payat at huwag naman kayong masyadong mataba. Be supernaturally normal. At yan din naman ang purpose, ba tayo may executive check-up para tingnan kung saan na tayo para magbawas. But the good thing, kung ito ay hindi mo naman sinasadya, hindi ka pa masyadong aware, andun yung protection mo. But the moment alam mo na inabuse mo ang sarili mo, kasama to sa i-repent mo para mahil ka. Dahil yun ang reason, ba't ka nagkasakit? Sobra sa puyat, kulang sa tulog. Yung iba naman, sobra sa tulog, kulang sa gawa. Kaya kailangan ingatan mo sarili mo. Huwag nating i-impress ang Panginoon na masyado tayong masibag, pero yung katawan natin bumibigay na. Hindi siya nakakaliwalhati sa Diyos. At hindi niya kayo magagamit mightily kung incapacitated na yung katawan niyo. Dahil dyan, nakatira ang Holy Spirit, ang Spirit niyo, ang soul niyo. Kaya pag yung katawan ay hindi na nagpa-function, naalis na yung Spirit at yung soul. At yung katawan, makakaranas ng decomposition. So in closing, asa kamay nyo na ang lahat ng bagay. Bawat isa sa inyo ay kayang gawing posibleng imposibleng bagay. Alam nyo na ngayon kung paano papagalawin ng Diyos. Anong key? Live a life of prayer and fasting. Personally and corporately. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.